Ayan, isang magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Maligaya po tayo ngayon dahil sa tinatawag na Karma is Real. Yes po mga kababayan, kinakarma na po lahat ang mga katunggali at ang mga kumukontra sa mga Duterte. Lalong-lalo na po itong si Franz Castro mga kababayan, sapagkat ngayon lang po ngayon lang po to December 20 at kapupos lang po 5 hours ago ng Batas PH. Franz Castro mga kababayan at Sator Ocampo at mga kasamahan ay nahatulan po, na convict po hindi lang doon sa Davnor o sa RTC ng Davao del Norte, kundi pati rin po dito na sa Court of Appeals mga kababayan. Ayon nga po dito sa headline ng ating pag-uusapan ngayon, Court of Appeals affirms child abuse conviction of Castro Ocampo meted with 6 years jail term, December 20, 2025. Bagong-bagong balita at kapapasok lang po nito, breaking news mga kababayan. Si Franz Castro, dating congressman ng ACT Teacher Party List, ay nahatulan po ng Court of Appeals. Hindi na po ito RTC mga kababayan. At ito pa, speaking nahatulan, nako ito kung 6 years, mas malupit po ito mga kababayan, si Father. Father, anong nangyari sa iyo, Father? Grabe mga kababayan, itong si Father. Matatandaan po natin kahapon, ang isang father mga kababayan ay umamin po siya na talaga naman addict ng for the 15 years na hindi po tumitigil sa pagkaka-addict hanggang sa naging pare na lang siya. Wala pa siyang naipakitang hair follicle drug test mga kababayan. Sino kaya itong pare na ito mga kababayan na ayon po dito sa headlines ay nagsasabi, ayon po dito sa headline, tingnan mo muna natin mga kababayan, itong pare na ito ay December 20, Baguio-based priest gets up to 120 years jail term for raping a 16 years old student. Nako naman, Father. 16 years old student ang ginahasa ni Father mga kababayan. Sino kaya itong Father na ito, na nanggahasa dito mga kababayan sa isang 16 years old na student at nahatulan nga po ng 120 years old. Sa pagkakalam ko po, ang pinakamatandang nabuhay dito sa atin ngayon at kamamatay lang po ay itong si Enrile ng 101 years old. At hindi po umabot ng 120. Na ito ngayon pong pare ng Baguio City ay hinatulan po mga kababayan ng 120 years. Ang tanong, ilang taon na kaya itong pare na ito? At sino po kaya itong pare na ito mga kababayan na nanggahasa ng 16 years old? Grabe! Ito na po ngayon ang matitinding balita mga kababayan. No wonder mukhang hindi po, wala pong kiber, hindi po dito masyado pinag-uusapan at wala pong masyadong iniisip na moral ascendancy itong si Father Flaviano Flavi na umamin na addict ng 15 years at ngayon siya ngayon ang nagsasampa ng kaso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mukhang wala sa kanya yung morality sapagkat napaka-immoral po pala nitong kanyang mga kasamahan dyan mga kababayan. Ayan po hindi po natin gawa-gawa yan. Isishare ko po sa inyo ang mga balitang ito na mukhang tila bagang effective po yung mga kababayan natin. Huwag po kayo malungkot yung sinasabi ninyo dyan na matanda na ako, BMR, wala na akong kakayahan tumulong financially or kaya sa rally hindi na ako makakapunta, mapagod na ako. Hindi po. Alam nyo po, malaki po ang inyong nagagawa. Yung kunting kunting pagtingala sa langit at masabi nyo lang ang inyong mga kahilingan sa Diyos, napakalaking nagagawa po yun mga kababayan. Hindi man kayo nagwi-wish ng masama laban sa iba, pero nagwi-wish kayo para mapabuti ang kalagayan ni PRRD or ng mga taong alam naman po natin naglingkod sa bayan. Malaking tulong po yan mga kababayan at malaking bagay po yan sapagkat tingnan nyo nga po ang wish nitong si Dilema mga kababayan. Ang wish natin ngayong Pasko, magtuloy-tuloy na sana ang kaso and for him, former President Rodrigo Duterte to stay healthy to face his punishment. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, parang concern pa siya dito. Wala po itong iniwan doon kay Judas nung ito pong babae, si Maria ba yun mga kababayan, Maria Magdalena ba yun,
nung ang Panginoong Kristo po ay nandoon sa isang bahay, ay mayroon pong isang pabango, no? Sa Biblia may isa pong pabango, na isang buting pabango na ibinuhos po doon sa paa at kinuskus po ng kanyang buhok. Ibinuhos sa paa ng Panginoong Kristo at sinaway po ito ni Judas nang dumating. Sabi ni Judas, mga kababayan, abay, anong pag-aaksaya ito? Di ba dapat ibinenta na lang itong mamahaling pabango at ibigay sa mga mahihirap? Parang ganito po, mga kababayan, ang datingan ni pangalan nito ni Dilima, na kunyari nagmamalasakit na maging maayos lang kalusugan ni Tatay Digong para magtuloy daw na papaparsahan at mapanagot sa kanyang ginagawa di umano na EJK. Di ba, mga kababayan, napakalaking pandilin lang sa kaisipan. Ngunit para po sa atin na mga suporter ng Tatay Digong, tuloy-tuloy po natin ipagdasal ang tunay niyang kaligtasan at sana makabalik na po siya dito sa Pilipinas dahil siya lang na po ang tunay na nagmalasakit sa ating bayan. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan, mga kababayan, at himayin po natin ang mga nakita po nating butas dito po sa asawa, dito po sa mga pronouncement at mga sinasabi ng asawa ni Yusek Cabral at ito nga pong driver, mga kababayan, kasi po may mga naglalabasan na po mga video ngayon kung ano po ang nangyari talaga dito kay Cabral bago pa po nangyari or naganap yung di umano nahulog, hinulog, nagpatiwakal o talagang nadisgrasya na aksidenteng nahulog, mga kababayan. Yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Samantala, kukunin ko muna ang konting pagkakataon na pasalamatan ko po kayong lahat sa walang sawa ninyong pagla-like, pag-share at pag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat, mga kababayan. Tuloy na po tayo sa ating video. Ito po, mga kababayan, ang wish list ni Ito, unahin na muna natin tong kay Castro. Ito pong si Castro, mga kababayan, natatandaan nyo noon, hinatulan na po ito sila, di ba? Hinatulan po ito sila ng Dabnor dahil nga po sa pangkikidnap ng mga kabataan. Ito, basahin lang po natin yung buong detalye nitong balita na nanggaling po sa Batas PH. Franz Castro Sator Ocampo butata sa Court of Appeals. The Court of Appeals, CE, has affirmed the criminal conviction of former Bayan Representative Sator Ocampo in Alliance of Concerned Teachers ACT Teachers Representative Franz Castro for child abuse over the trafficking of 14 minors from Talaingod, Davao del Norte in 2018. In a decision, the appellate court upheld the ruling of Tagum City Regional Trial Court Branch 2. Ito nga po yung nauna ng decision ng RTC ng Tagum, mga kababayan, which sentenced Castro in Ocampo to imprisonment up to 4 to 6 years for violation of RA 7610 of the Special Protection of Child Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. This stemmed from the trafficking charge filed against them and 17 others for allegedly holding minors during their solidarity mission in Talaingod, Davao del Norte in November 2018. A group joined by Castro in Ocampo and 72 others was conducting a national solidarity mission in Talaingod to give aid to lumad schools and teachers in the area and investigate cases of human rights violations after the paramilitary group Alamara forcibly padlak Salugpungan Community Center. Yan po, mga kababayan, ang napakamaliwanag na naging hatol dito kay Franz Castro at dating Congressman Sator Ocampo ng Bayan Muna. Parehas na po ito sila ngayon, dati ng congressman. At ito naman si Franz Castro, nung nahatulan po sila noon sa RTC ng Davao or Tagum City, Davao del Norte, ay congresswoman siya that time. Ngunit inapila nga po niya ito dito sa Supreme Court, mga kababayan, at wala nga po silang nagawa. Butata sila rito dahil sinang-ayunan po
ng CA or Court of Appeals. Ito pa mga karagdagan mga kababayan, no? Ano ang sinabi ng CA? Sa kanilang decision, sinabi ng Court of Appeals na may sapat na ebidensya para patunayan ang violation ng RA 7016. Ang mga aktibidad sa Talaingod ay lumagpas sa simpleng humanitarian mission at nakita ng hukuman na may elements ng child trafficking, endangering minors. Pangalawa, hindi sapat na batayan ang iba pang argumento ng defense. Ang kanilang paliwanag na sila ay nasa solidarity mission para sa lumad schools at human rights investigation ay hindi nagprotekta laban sa legal findings ng RTC at CA. Pangatlo, pinagpatuloy ng CA ang sentensya na ipinatupad ng RTC. 4 to 6 years na taong pagkakakulong, bayad ng civil at moral damages. Exact amounts depende sa detalye ng desisyon. Ano ang ibig sabihin ng affirmed by courts of appeals? Kapag sinabi na affirm ang conviction, ibig sabihin tiningnan ng CA ang records, mga ebidensya at motions. Tiningnan kung may mali ang lower court RTC sa application ng batas at facts. At sinang-ayunan nila ang desisyon ng RTC at walang pagbabago sa guilty verdict. Ano ang RA 7016 at bakit ito naparusahan nila? Ang RA 7016 ay batas na nagbibigay ng special protection sa mga kabataan laban sa abuso, exploitation at diskriminasyon. Ang violation nila ay ayon sa CA at RTC, may elements of child trafficking, endangering minors na naipakita sa mga testimonya at ebidensya. Ayan mga kababayan. So wala na pong kawala itong si Franz Castro at ito nga pong si Sator Ocampo. Kulong na po sila mga kababayan. Sentensyado na po sila. At nakapagtataka ng ito pong si Castro, ng congresswoman pa ito, ng ACT Teacher Party List, itong nagdaan na 2019 Congress, ay hindi pa po ito mga kababayan kinaladkad at ipinakulong nitong Marcos administration. Samantalang marami naman ang wala pang mga kaso ay naipapakulong na nitong Marcos administration. Ang isang famous na halimbawa na lang dito mga kababayan, si Tatay Digong ay wala pa naman pong kaso, ngunit nadala na po nilang kidnapin padalhin dyan sa dahig. Isa po itong maliwanag mga kababayan na itong Marcos Jr. napakatalamak pagdating po sa political aspect. Kung kakampi nila na politiko o kakampi po nilang political alliance, tiyak nasa inyo lahat ang suporta ng administrasyon na ito. Pero pagka-critical ka, isa kang kritisismo ng Palasyo or ng Malacanang or ni Marcos Jr., sigurado, mabilis pa sa alas 4, hihilain ko yan. Ganyan po ay ito pong si Diwa Torre mga kababayan kabilis. Pues, karma na lang po ang inaabot sa inyo ngayon. Dahil kahit ano pa po ang pambibintang, ito po mga kababayan, isa rin po ito sa nagbibintang na si Tatay Digong daw ay mamamatay tayo kung ano-ano, di ba? O ngayon, sino ngayon ang talagang pumapatay? Ibig ko sabihin, di ba? Yung pag-endanger ninyo, kaya nga kayo nahatulan, di ba? Dahil delikadong mapatay ang mga kabataan dahil sa inyong pagginagawa, di ba? At saka mga napanood natin ng mga video nito mga kababayan, galit na galit ang mga magulang dito Kasi ang dating, parang mas marunong pa sila sa mga magulang. Kidnap talaga mga kababayan ang dating, no? Yan. Lipat naman po tayo rito. Dito naman po sa isang immoral. Immoral na pare, mga kababayan, na nahatulan po ng 120 years. Father! Ikaw ba yan, Father? Nasaan na si Father, mga kababayan? Father! Ikaw ba yan? Babasahin natin, mga kababayan, ang detalye ni Father, December 20, 2025, Baguio-based priest gets up to 120 years jail term for raping 16 years old student. Naku naman, Father, estudyante. First slap. Priest slap with the 120 years jail term for raping 16 years old student. Teka nga muna, hindi pa sinasabi kung babae o lalaki ba ito Alam nyo na mga kababayan, di ba? Marami pong mga bali-balita noon na may mga pedophile, di ba? Na mga, basta,
may mga pari noon or mga matatanda, pedophile, babae, lalaki, na mga kabataan, basta kung ano, no? At marami pong mga balibalitan on mga kaparian, di ba? Ngayon, wala pa. Tingnan natin ang detalye, mga kababayan, babasahin natin, ha? Ito hindi po paninira, mga kababayan, ha? Post po ito ng Batas PH. Yung pinagkuhanan din natin dito. Pwede nyo naman po i-search ngayon yan, eh. Ha? Batas PH sa Facebook. Ayan po, oh. At ito rin, ganun din. Parehas po sila 5 hours ago kay Castro at saka dito kay sa pari na ito. Ito na, mga kababayan. Ang pari na ito ay, sandali ha, nasa na ba yun? The Baguio City Regional Trial Court RTC Branch 2 has convicted a Roman Catholic priest of 3 counts of raping involving a 16 years old student, sentencing him to 120 years imprisonment. And a decision handed down by presiding Judge Modesto Bahol Jr., the court found Father Mark, ito na po mga kababayan, Father Mark Batulni, guilty beyond a reasonable doubt of raping the victim on 3 separate occasions. Aba, 3 beses daw po na magkahiwalay na okasyon. Ginahasa itong 16 years old na estudyante ni Father. Father! Yung isa, Father! 15 years na adik, ikaw naman, Father! 16 years old naman din ang tinira mo, Father! He was ordered transferred to the New Bilibid prison and mandated to pay the victim 75,000 each in civil, moral, and exemplary damages per count with 6% annual interest until fully paid. The prosecution alleged that Batulni, a priest of Diocese of Baguio, who held senior administrative post at the time, abused his position of authority, using force, intimidation, and even deadly weapons. Grabe, Father! May deadly weapons ka pa pala. In 2 of the cases to satisfy his demonic sexual desire toward the victim. Batulni pleaded not guilty and presented alibis in his defense. The court handed down a penalty of reclusion perpetua or up to 40 years for each count of rape, totaling 120 years imprisonment. So, ano ibig sabihin nito? 40 times 2, ilan ba yun? 40 times 3, 100. Tatlo, mga kababayan! Kasi 120, no? Tatlo, 3 times 40. So, 3 beses pong nahatulan po ito, mga kababayan, ng reclusion perpetua ng 40 years. So, 3 beses, agoy. Grabe, mga kababayan, no? Naku naman, no? Si Father talaga, oh. Father naman, oh. Ayon dito, napatunayan ka, Father, oh. Ang demonic act mo, oh. Mayroon ka pang ginagamit na armas, oh. Ano bang gamit na armas ni Father dito, mga kababayan, ha? He was ordered transferred to New Bilibid prison. Fully paid until, ano ba ito? In a decision handed, found Father guilty beyond reasonable doubt, raping the victim 3 separate occasion. Ayan. Ano ba? Asa na ba yung ginamit niya rito? May ginamit siya ditong armas, eh, mga kababayan, eh. Asa na ba yun, ang armas niya, ha? Oh, matulis ang armas siguro ni Father, mga kababayan. Hindi rin sinabi no kung babae yung babae yung o lalaki yung victim dito, mga kababayan. Pero more or less siguro babae ito, no? Babae ito na biktima niya rito, more or less. So ayan na, mga kababayan, di po natin paninira yan. Ganyan po ka-immoral itong iba po sa mga kaparian dito po sa Iglesia Katolika. Pasintabi po sa mga kababayan natin, ha, na mga Iglesia Katolika member. Pero ito po, sangkot na sangkot po ang inyong mga kaparian, no? Grabe, oh, itong isang pari ninyo, oh, ito. Aminado na 15 years naman siya, adik. Tapos I do not claim moral superiority.
Ha? Aba, dapat lang maging superior kayo pagdating sa moralidad dahil kayo yung nangangaral. Hindi lang basta kayo nangangaral ng pagpapakabuti, literal, panglaman, kundi nangangaral kayo espiritual. Kaya more or less, dapat kayo ang superior sana sa moralidad. Di ba mga kababayan, nakakahiya? Ha? Sa bagay, paano mo ba naman ipagmalaki ito? Napakarami ng mga reports, mga pare na nangre-rape. Di ba? Hindi pa nga natin maano dyan, di ba? May sinasabi pa, may mga madre dyan eh. Di ba noong mga araw, mga kababayan, mga kwento-kwento? So, nako, ito po nakakatakot mga kababayan. Ganito po ganito po hindi nila isinasambahala yung moralidad mga kababayan. So, ayan. Relieve po tayo mga kababayan dahil ito pong mga nanggigipit, ito pong mga nangahamak at gusto pong mapahamak si Tatay Digong at ang mga Duterte, sila po ngayon ang binabalikan ng karma mga kababayan. Punta na po tayo dito. Lipat na po tayo dyan. Kung ano pong inyong masasabi, comment na po kayo dyan. Punta na po tayo dito mga kababayan sa ito naman po na talagang nakakagimbal na balita. Papaano po namatay itong asawa, no? Ito muna ang asawa ni Mr. Cabral. Panoorin po muna natin si Mr. Cabral mga kababayan. Bago nyo po mapanood, yung isang video naman po interview ng isang konsihal dyan sa Tuba Benguet or Baguio ba yan mga kababayan. Panoorin po muna natin si Mr. Cabral kung ano kanyang sinasabi dito. Dali. Walang sound. Hanggang ngayon, di ba? Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi, alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, ang dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-release namin, mamadala namin sa Manila. Hanggang ngayon, di ba gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa niyo. Sabi ko nga, ito na nakita namin, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Yung nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos papa-autopsy pa nila na yung nakita nila siguro karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung Ba't na papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa. Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang yung mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang yun? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos ihiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakita foul play? May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto ko yung magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay ng... Ako saan galing rin sa trabaho eh. Galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Nagluluksa nandito po kami kayo. para Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang naramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo? Oo. Kilala ng anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa doon silang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na pag yung isang kaso niya na sabi ka may attorney ka, bahala yung attorney mo Alam niyo mga kababayan, saglit lang baka may copyright ito. May music, may background kasi, no? Puntahan muna natin. Ako sa unang tingin ko palang dito mga kababayan, hindi naman po tayo sa nagbibida-bida, no? May punto naman dito si Sir, ang sinasabi niya. Kaya lang mga kababayan, para sa akin lang, ang nakita ko lang dito kaagad-agad, bakit parang may conclusion na kaagad siya? At aminado na kaagad siya na walang foul play. Di ba mga kababayan, kung mahal na mahal mo yung asawa mo,
At lalo pa nga ngayon na medyo nasasangkot ang asawa mo bilang isa diyan ngayon sa pinag-iimbestigahan sa nangyayaring malaki pong katiwalian. Hindi po basta-basta ang pera dito na involved. Billion, trillion po ang nawawala sa pera ng bayan. Mahal mo ang asawa mo, una, bakit hindi mo sinamahan? Alam mo na pala, di ba? Alam mo na kailangan niya mag-unwind. Hindi, mga kababayan, ako, hindi ko po kine-question kung paano sila mag-asawa. Pero kung base natin dito sa kanyang paunang mga sinasabi at kinikwento, matagal na sila mag-asawa. Mukhang wala naman siyang binabanggit na nag-aaway sila. So, siguro naman, bilang nakakaramdam ka na ng medyo pressure at stress ang asawa mo, bilang pagmamahal, bakit hindi mo sinamahan, di ba? Sana sumama ka. Isa pa, alam mo rin, sa tagal nyo na mag-asawa, alam mo rin na may fear of heights ito. Bakit? Hindi ka ba nakapansin? Hindi ka ba lang, di ba, mga kababayan, hindi ka ba lang kinabahan ng sandali? Alam ko may fear of heights itong asawa ko eh. Hindi ko pwede itong iiwan to basta-basta doon. Maaari po pwede pumunta doon sa Baguio, pero dapat hindi ito malilingat sa aking paningin. Tama ba mga kababayan? At now, kung ganun, no, bilang asawa, marami kang una, hindi mo agad-agad bigyan conclusion. Magiging open ka sa magiging investigasyon kasi nga, for the sake of bagamat alam mo na, kita mo, na asawa mo talaga yan, ramdam mo, pero for the sake of, kasi public official to hindi naman siya ordinaryong tao hindi naman siya private citizen So, siyempre, ang taong bayan, nagtatanong din, lalo na nga ngayon na talagang matindi po ang nagaganap na investigasyon dito sa ICI or dito nga sa Blue Ribbon Committee. Now, di ba, ano mo lang sana na, mayroon ka man lang sana parang, sige, hindi mo na ako po pwedeng magbigay ng conclusion, hayaan ko muna at gumulong ang investigasyon. Di ba mga kababayan? Sige, tuloy pa po natin kasi meron pa po ditong importante tayo napansin Ito mga kababayan, hindi po tayo nagpapabida-bida dito ha. Ako, naiintindihan ko po ang asawa, no? Naiintindihan ko pa, halimbawa, bilang kapamilya, syempre, masakit po yan. Pero, tayo dito, ay, sa tawag nito, kaakibat ng sakit na yan, kailangan po tanggapin natin ang realidad na meron po tayo dapat munang obligasyon na bigyan po natin ng pag-aano yung taong bayan, no? Yung satisfaction ba? Kasi sana kung itong asawa mo ay private, no, private kayong pamilya, walang problema, di ba? Tuloy natin mga kababayan. Dahil kaming mag-asawa, iba yung alam doon. Pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jersey. Kaya umalis ako sa gobyerno. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa, makasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayoko. Kasi, kaya ayoko yung mga anak ko, mahubuli sila. Nagkatrabaho ng maayos. Ay, sorry mga kababayan, pero nung nabanggit niya yung mga anak ko, may binanggit siya yung gusto niyang makasama ngayong Pasko, pero bakit biglang naiba, di ba? Inconsistent, di ba? Gusto namin makasama ng buo ngayong Pasko So yun sa kanya na rin mismo nang galing mga kababayan. Di ba gusto niyo palang magkasama kayo ng Pasko? Di sana sinamahan niyo lahat kayong pamilya, di ba? Magkakasama kayo diyan. Mga kababayan, ano? Di ba ganun sana, no? Ewan ko lang bakit? Ewan ko lang mga kababayan. Tapos naiba na di ba? Tapos yung mga anak niya nabubuli daw. Naiba na mga kababayan Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Nila wala yung pipirman doktor. Doon sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka nga lang, makakalaman mo DNA ng di ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung anak, kasama mo sa bahay na
asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung Hindi. asawa niyo? Accidental? Aksidente siguro, isang dente yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung ano eh. Before that day eh. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, nag-usap lang yun. Sabi, mag-anuan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting, yung hearing, yung 15. Oh. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo nagpapakailaman sa trabaho yan eh. Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget Ano? po? Yung, Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi inasikasa ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinoli. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi kung pa namin yung gamit, siyempre una kasi namin yung tao. Okay, sige sir. Maraming. Ayan mga kababayan, so ang isa sa mga markado dito sa sinabi ni Sir ay nawawala daw, hindi daw po binigay sa kanya yung mga gadget or cellphone. Naku mga kababayan, mahalaga po ito eh. Kasi alam nyo naman po ang cellphone, yan yung parang last communication ng tao. At speaking of cellphone mga kababayan, sa susunod na video na ating mapapanood ay mayroon nabanggit din po ang cellphone na ito. At abangan po ninyo mga kababayan, samantala reaksyonan po muna natin. Ano ho? Ako, wala pa akong tutol, hindi po ako, ayaw ko pong ilagay ang sarili ko sa magdududa ako dito sa lahat ng mga sasabihin ni Sir, no? Ang sa akin lang po dito mga kababayan, kasi nga po tayo nakikiramay, condolence dito sa pamilya, no? Pero tayo hindi po natin maiwasan mga kababayan na magtanong, bakit tila bagang may conclusion siya na talagang ano siya mga kababayan, yung bang, ang tawag dito, may tawag dito mga kababayan, yung kumbinsido na kaagad siya na disgrasya, aksidente ito. Hindi siya, ano dyan, di ba? Mayroon na kaagad siya. Bakit i-conclude mo ng ganyan? Wala pa naman final investigation na lumabas talaga yan. So, yan pa lang mga kababayan, nagiging red flag na po yan. Ano ho? Hindi ko po siya binabash dito sa Sir, ha? Huwag niyo po akong pagkamalian. Now, isa pa dito mga kababayan, yung kanyang binanggit, no? Na nakakita na raw siya ng ino-autopsy, binubuksan ng katawan ng tatas, iniiwan na lang basta, di ba? So, para nga naman sa kapamilya, ikaw, ayaw mo rin mangyari yun sa kapamilya mo, tama? Hindi. Ayaw rin natin mga kababayan kasi nga, para bang patay na nga, papatayin pa, parang double deed ang mangyayari, tapos bigla na lang iiwan din ng basta-basta. Para bang mas lalo kang naaawa sa mahal mo sa buhay, di ba? Pero, pasintabi mo muna sa mga kababayan ha. Now, kung ganun mga kababayan, so pwede basehan ito ni Sir, 'di ba? Ako man, ikaw man siguro baka ayaw mo rin. Dahil kung 'di ba, nahulog na nga, nagkaluray-luray na nga, nagkadurog-durog na nga, basag-basag na nga. Pagkatapos hihiwain pa, 'di ba? So dubli-dubli na po ang sakit na mararamdaman natin. Tama mga kababayan, ano? But ganito po 'yun. Bandang huli nang may tanong po sa kanya itong nag-i-interview, tinatanong siya, pwede naman daw ipa-DNA test. Naku mga kababayan, doon na. Medyo naiba na ang aking pansin ko dito. Sandali. Ang DNA test, ang pagkakaalam ko, pwede na po isang buhok lang. Or pirang-pira, katulad ng hair follicle drug test. Siguro naman yung buhok, kahit pa yung ulo nabasag, di ba yung buhok, pwede naman gupitan yan at ipa-DNA test yan. Bakit pati yung DNA test, Sir? Mukhang ayaw ninyo. Hindi naman siguro nakakasakit yan eh. Di ba mga kababayan? Hindi, ano ko pa lang itong, tatanong lang po ako, hindi po ako eksperto, hindi po tayo doktor dito, hindi po tayo legal or abogado, no? Pero nagtatanong lang tayo, Sir, hindi naman po masakit siguro eh. Kasi tayo nga, di ba, pag ginugupitan tayo ng buhok, hindi naman masakit eh, kahit buhay pa tayo, di ba? So lalo na pagpatay na, hindi na masakit siguro yan, pag gupitan ng buhok. Tapos ipa-DNA. So wala pong mangyayari dito, mahihirapan po ang mahal nyo sa buhay. Tama ba ako mga kababayan? Tapos, bakit niya tinatanggihan? Yun lang po ang mga tanong natin dito, Sir. Wala po kaming karapatan dito mag-bash sa inyo dahil hindi po namin alam kung gaano kasakit para sa inyo mawalan ng mahal sa buhay. Pero ang sa amin lang po, bilang isang
Kaparti po dati ng pinagtatrabawan ng asawa mo, nasa gobyerno po tayo, public official pong asawa ninyo, mayroon din po siguro kaming karapatan malaman kung ano po talaga ang totoong nangyari sa kanya. Sabihin na lang natin, ayaw na niyong ma-autopsy dahil mas lalo pong mahihirapan ang mahal sa buhay. Pero siguro naman sir, yung gugupitan lang ng buhok at ipa-DNA kung siya nga talaga yun, ay napakaganda na siguro yun. Magiging relief na po siguro yun, no? Para sa ating mga kababayan. Buhay na mga kababayan, yan lang po ang aking munting reaksyon dito sa video ni sir. At hindi ko na alam kung napuna rin ninyo yung ewan ko, pero ako kasi siguro dahil lang ako ano ko yung bang iyakin siguro talaga ako, may mga lalaki siguro talaga na hindi basta-basta lumuluha, di ba? Hindi ko lang alam kung parang si driver ba? Parang hindi rin ako, hindi ko rin, parang gusto nilang umiyak pero parang walang lumalabas na luha eh. Ako kasi makaramdam lang ako ng emosyon. Wala eh, kusa na ang luha kong tumutulo eh. Ganun po kababaw yung luha ko pagka emotion na. Kasi pakiramdam ko pag hindi ko na ilabas, mas lalo akong yung mas lalo masakit pag hindi ko na ilabas. Kasi it's either magwala ako, kaysa naman sa mas maganda na lang luha na lang. Kasi pag luha, ibig sabihin parang ano lang ako, kalmado. Pero kung hindi lalabas sa luha, magwawala talaga ako. Hindi ko alam, sa bagay, hindi naman po tayo para parehas ng reaksyon, di ba? Ako nga lang, i-imaginein ko lang ang kanyang kalagayan ni sir, di ba? Yung ganung klaseng kalagayan, parang hindi na rin ako dyan eh. Ikaw ba kabayan, sa tingin mo, kung ikaw ang nalagay sa ganyang sitwasyon, wag naman sana mangyari, no? Pero gaba lang. Hindi ka rin baka maluluha? Hindi po tayo nagbibigay ng paduda ha, pero para tanong ko lang naman, plain question lang yan ha. Okay, punta na po natin isa pang video mga kababayan. Interview po mismo ito ng isang konsihal na nakasaksi din po dyan sa lugar na yan. Asan na yon? Ito mga kababayan. Bakas pa sa mga bato ang dugo sa Sitio Maramal Camp 4, Tuba, Benguet, ang lugar kung saan di umano nahulog ang dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Ayon sa nakapanayam nating konsehal, bandang SUV sa lugar. Wala pang 2 minuto ang layo mula sa Cannon Road Rock Shed. Yung driver at yung sakay na babae na allegedly si Cabral, paakyat ng Baguio. Ngayon, huminto sila sa isang area na kapag tinignan mo sa gilid ng Cannon Road, medyo may katarikan. Ngayon, nakaasal sila. Sakto namang may nagronda na ating mga kapulisan dito sa Tuba. Tinanong kung may problema sila. That is around 8 to 9 a.m. ng umaga. Pero sabi naman ng driver at sabi naman ng sakay ng babae na walang problema. Pero nasa labas yung babae na allegedly nga si Cabral, na nasa labas, yung driver nasa loob. Nakaupo yung si Cabral dun sa may Barandillas. Ngayon, nung in-advisean ng pulis na umalis sila doon kasi nakakasagabal sila sa trapiko. May binanggit si sir dito, si konsihal, no? May binanggit siya rito alas 8 ng umaga at nakaupo si Cabral sa may Barandillas, no? Ito kaya yun mga kababayan, sandali ha. Balikan lang natin kung anong oras. Paakyat ng Baguio. Ngayon, huminto sila sa isang area na kapag tinignan mo sa gilid ng Cannon Road, medyo may katarikan. Ngayon, nakaasal sila. Sakto namang may nagronda na ating mga kapulisan dito sa Tuba. Nahulog ang dating DPWH Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Ayon sa nakapanayam nating konsehal, bandang alas 8 pa lang ng umaga ay nakaparada na ang SUV sa lugar. Wala pang 2 minuto ang layo mula sa Cannon Road Rock Shed. Yung driver at yung sakay na babae na allegedly si Cabral, paakyat ng Baguio. Ngayon, huminto sila sa isang area na kapag tinignan mo sa gilid ng Cannon Road, medyo may katarikan. Ngayon,
nagronda na ating mga kapulisan dito sa Tuba, tinanong kung may problema sila. That is around 8 to 9 a.m. ng umaga. Pero sabi naman ng driver at sabi naman ng sakay ng babae na walang problema. Pero nasa labas yung babae na allegedly nga si Cabral, na nasa labas, yung driver nasa loob. Nakaupo yung si Cabral dun sa may Barandillas. Ngayon, nung in-advisean ng pulis na umalis sila dun kasi nakakasagabal sila sa trapiko, maghanap sila ng magandang pwesto. O di iniwan na ng pulis. After 1 hour, umalik yung pulis na nagronda, andun pa rin yung sasakyan nila. Kaya doon na uli nila sinabi na may problema ba talaga, na kung kailangan nila ng mekaniko at tutulungan ng mga pulis Tuba. Sabi naman nila wala. O di pinilit na ng pulis na umalis na sila doon, maghanap sila ng mas magandang area. Sa Salaysay, umakyat pa sila sa Baguio at kumuha ng tig-isang kwarto sa isang hotel. Bandang 2:00 ng hapon, nagyaya umano si Cabral na bumalik sa lugar na pinangyarihan. Huminto ang driver sa isang gas refilling station sa Milos. Ngunit nang balikan niya ang dating undersecretary, wala na ito sa lugar. Mas lalong umigting ang mga tanong matapos mabatid na iniwan ni Cabral ang kanyang cellphone sa sasakyan. May isang oras kasi hindi nga niya matawagan din dahil andyan yung cellphone niya. Nasa sasakyan. Pinalikan niya daw si madam niya, wala siyang nakita. Siyempre natakot na yung driver daw, tinignan sa baba, wala naman makita. Siyempre yung may isang oras, dahil hindi ako makontak dahil nandito naman sa cellphone niya, ang suspenso ng driver, sumakay sa ibang sasakyan, pumunta ng Baguio. Tigil muna tayo mga kababayan ha. Ito, puntusan muna natin. Una kanina sinabi, 8:00 ng umaga. Nandoon sila Cabral, no ho? At umalis sila, nung pinaalis sila, umakyat sila ng Baguio muli, no? At kumuha nga ng hotel, tagi-isang kwarto. Mga kababayan, itong sa 8:00 ng umaga, nag-ano na sila, di ba? Nagpunta na sila diyan sa gilid na yan, yung pinuntahan nila. Ito kaya yon mga kababayan, ayun no? O yan. Mukhang nakapag-selfie mga kababayan, itong si driver, at andun nga si Madam Yosek Cabral. Alam nyo po ano ho, dito napapatanong talaga ako, napapaisip ako kung ito yung mayroong fear of heights, na yun naman talaga mga sinasabi, marami pong mga lumalabas na balita na may takot po ito sa taas, yung fear of heights nga, si Madam Cabral. Sa tingin nyo kaya mga kababayan, ako magtatanong lang po ako, hindi po tayo eksperto, ano, magtatanong na naman ako, baka mas marami yung mga expert dito. Pag ikaw ba ay may fear of heights, gugustuhin mo bang umupo dyan? Ha? Ano na yan eh, bangin na po yan, oh. Gilid na gilid po yan, kaya nga po sila sinita ng pulis eh. At ang akala nga ng pulis, ng umagang ito mga kababayan, may sira itong kanila sasakyan kung kaya't napahimpil sila dyan. Alam nyo po, dito sa Cannon Road, nadaanan po natin ito, para hindi pa po sa mga nakakapunta dyan, ano ho, hindi pa nakakarating dyan. Ito pong Cannon Road na ito, ay napakakipot po na daan ito. Katunayan nga, bawal dito yung dumaan yung mga malalaking sasakyan katulad ng mga buses. Ang pupwede lang dito yan, yung mga SUV at saka yung mga light vehicles, no? Yung mga sedan, 4 wheels, no? Yung mga maliliit lang na mga sasakyan ang pupwede dito mga kababayan. Pero truck at mga buses, bawal po dito bukod kasi sa makikipot ang daan dito ay hindi lang basta makipot, kundi marami pa po dyan yung, andyan nga yung mga project na mga rock knitting eh, maraming mga, nadaanan ko na kasi yan, maraming mga naano dyan, yung tawag nun, yung tawag nun, naglalandslide, yun, nagkakahulog ng mga bato. May dadaanan nga kami dyan, napakalalaking mga bato, nandoon gumulong, tinuro sa amin ng driver ng tawag nun, taxi driver dyan sa Baguio, no, nagpunta tayo dyan. So, now mga kababayan, masasabi natin, ito yung isa sa tumutugma doon sa sinasabi ni Konsehal na nakita nga nila yan, yung umagang yan, nag-selfie muna 8:00 ng umaga. So, ito ba yung may fear of heights? Yun yung tanong natin, ito ba yung may fear of heights? Una, sa umaga pa lang, umupo na doon. Pagkatapos, bumalik uli, diyan na naman uli umupo. Umaga pa lang, nang umupo sila, 2 beses na silang pinagbawalan ng pulis.
sinita sila ng pulis. Tapos bumalik uli sila ng hapon. Ano ang implikasyon nito, mga kababayan? Kasi kung may fear of heights ka, lumingon ka nga lang ng ganun siguro, baka matakot ka na, di ba? Hindi ko po inaanuhan na wala talaga itong fear of heights, pero alam mo yun, napapaisip talaga ako kasi dating na pinagbabawalan na kayo dyan, may fear of heights ka, bakit dyan ka talaga pumisto? At ayun, mag-isa siya doon, no? Naka-selfie si Sir eh. Now, mga kababayan, okay, nalagpasan mo yung fear of heights mo. Inulit mo pa talaga at dyan pa talaga sa lugar na alam mo namang pinagbawalan ka na. I don't know, mga kababayan, hindi ko talaga maikunik eh. Ano ba ang connection noon? Ano ba yung konektado na pinagbawalan ka na, ngunit bumalik ka pa sa lugar kung saan mayroong kang fear of heights? Ano yung connection noon in between, mga kababayan? Bakit bumalik ka sa kabila ng mayroong ka pang fear of heights at pinagbawalan na nga kayo ng mga otoridad? Di ba, mga kababayan? O, ituloy natin si Sir. Ngunit nang balikan niya ang dating undersecretary, wala na ito sa lugar. Mas lalong umigting ang mga tanong matapos mabatid na iniwan ni Cabral ang kanyang cellphone sa sasakyan. May isang oras kasi hindi nga niya matawagan din dahil andyan yung cellphone niya. Nasa sasakyan. Pinalikan niya daw si madam niya, wala siyang nakita. Siyempre natakot na yung driver daw. Tinignan sa baba, wala naman makita. Siyempre yung may isang oras, dahil hindi ako makontak dahil nandito naman sa cellphone niya, ang suspenso ng driver, sumakay sa ibang sasakyan, pumunta ng Baguio. Halos 2 oras bago muling balikan ng driver ang pasahero, kahit wala pang 100 metro ang layo ng pinangyarihan. Ayon din sa mga impormasyon, takot umano si Cabral sa matataas na lugar. Ngunit bakit siya nag-unwind dito? At para sa isang high-profile na personalidad, bakit wala umanong CCTV ang Ayan, mga kababayan, high profile po ito. Bakit walang CCTV? At yun na nga sinasabi natin, bakit dito siya nag-unwind? Takot pala siya. May fear of heights pala siya. Di ba, mga question na po yan? Mga valid question na po ito, di ba? ang kanyang sasakyan? Yosek ka, di ba may CCTV yung mga sasakyan? Wala siyang CCTV. Mahigit 2 oras ding naghihintay ang aming grupo sa Tuba Police Office, subalit may isinagawang conference kaya walang opisyal na pahayag hanggang sa oras ng paglalathala. Marami pa ring palaisipan gaya ng linya sa pelikula, Dead Men Tell No Tales. Patuloy ang panawagan ng publiko para sa malinaw, mabilis at transparent na investigasyon sa sinapit ng dating opisyal. Hanggang walang sagot, mananatiling nakaukit sa mga batong ito ang mga tanong na naghihintay ng katotohanan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Emil Peredo ng Ayan, mga kababayan. So ito, maliwanag na may mga mayroon pong mga nakikita po tayo na kakaiba sapagkat isa po siyang Yusek, isa po siyang high profile na tao. At lalo na ngayon, mayroon pong nagaganap na matindi pong investigasyon dito nga po sa corruption ng flood control. Ito siya, ang kanyang sasakyan ay walang CCTV or wala man lang camera. So ito, mga kababayan, ano ba ang ibig sabihin nito? Sinadya kayang hindi maglagay ng camera para hindi sila maobliga na maglabas ng CCTV ng sasakyan? Kasi kung may CCTV po itong sasakyan, mga kababayan, 'di ba? 'Di ba may mga camera sa dashcam, sinasabi nila. Mahal nga lang 'yun, yung dashcam camera na 'yun. Maganda daw 'yun eh, kasi makikita yung loob, labas at saka sa likod. May ganun ako napapanood sa YouTube, mga kababayan eh. Nakita lahat. So, kung sakasakali may ganun, kita kung ano nangyari talaga. 'Di ba? Kamukha niyan. Ano ba talagang kanilang ginawa? Ang tanong, bakit wala? Sinadya kayang hindi maglagay o talagang mula pa umpisa talagang wala talagang linalagay silang ganun, o nakaligtaan lang, o kumpiyansa lang si madam na walang problema, walang mangyayari, di ba? And now, yun nga ang ating may fear of heights ka, ngunit nandiyan ka, no?
Pagkatapos mga kababayan, yung cellphone, yung gadgets, bakit hindi ibinigay doon sa asawa? Di ba? Kasi ayon kanina sa asawa, hindi daw binigay sa kanilang cellphone. Eh, ang cellphone nandyan daw sa sasakyan. Sino ang mga unang kumuha ng cellphone? Hindi kaya maaring mapalitan na ang laman ng cellphone? Mga kababayan, ito po ay ating mga katanungan lang po na sa malaot sa madali, baka makakuha rin po tayo ng kasagutan. Kayo, sa tingin nyo, ano talaga ang laman ng cellphone at gadget ni Yusek Cabral bago siya mamatay? Nako, ang daming mga tanong mga kababayan, ano? Nag-uugat-ugat ang mga katanungan dito, nagsasanga-sanga. Hindi ko malaman kung paano, kung sasagot tayo or ano. Basta tayo mga kababayan, nagre-reaction lang po tayo rito kung ano po talaga ang mga nangyayari dito kay Yusek Cabral, ha? O, ito, tingnan nyo po ito mga kababayan tungkol dito kay Yusek Cabral. Duda ang ilang mambabatas sa pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Marami raw kasing makikinabang sa kanyang pagpanaw. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang peking pagkamatay pwedeng magamit para makatakas mula sa criminal liability. Ayon yan kay Senator Kiko Pangilinan. Anya, ayaw niya maging insensitive pero dahil bilyones ang pinag-uusapan sa flood control scandal, ipinapanawagan niya ang pag-iimbestiga sa bangkay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nangyari na raw kasi ang fake death dati para makatakas mula sa corruption allegations. Halimbawa ang kay Mary Ann Maslog, ang textbook scammer na kinonvict ng Sandigan Bayan matapos pekein ng kanyang pagkamatay. 1998 lumitaw ang scam tungkol sa humigit kumulang 20 million peso textbook contract at 2019 ang ibalita ng kanyang kampo sa Sandigan Bayan na namatay si Maslog. Pero sumulpot siya noong 2024 sa pangalang Jessica Cese Francisco. Sa paghahalukay ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan naming matagal ng di umano'y dumping ground ng mga bangkay ang sityo sa Tuba Town sa Benguet. Sa Tuba rin natagpuan ang katawan ni Cabral. May isang 2019 Naku mga kababayan, isa pa ito, ano ho? Matagal ng dumping site itong lugar na ito na kinamatayan din ni Cabral. Teka, sandali mga kababayan. Teka lang ha, balikan lang ng konti. natuklasan naming matagal ng di umano'y dumping ground ng mga bangkay ang sityo sa Tuba Town sa Benguet. Nako, matagal na daw po mga kababayan dumping site itong lugar na ito na kinamatayan ni Yusek Cabral. Ay, alam kaya ito ni Cabral mga kababayan, itong kanyang driver na history itong lugar na ito na tapunan na ito. Kaya naman pala mga kababayan, may pulis na 2 beses silang sinita. Siguro yung mga pulis aware, no? Nang mapadaan din tayo dito mga kababayan, nakita rin po talaga natin may mga pulis po talaga na rumurunda-runda na nakakasalubong natin, minsan nakakasunoro natin. Yan sa area na yan, nung tayo po ay napadaan dyan sa Kinon Road minsan, no? At yan mga kababayan, ito kaya yung ano? Ito kaya ay alam na rin? Kasi biruin mo, kung alam mo na rin siguro itong lugar na ito, mukhang magdadalawang isip ka na, no? Bukod sa may Fair of Heights ka, tama mga kababayan, may Fair of Heights ka, magdadalawang isip ka na rin pumunta dyan. Dahil alam mo na, dumping site ito eh. Baka mamaya, di ba? Sige, tuloy natin muna ito mga kababayan ng news. Sa Tuba rin natagpuan ang katawan ni Cabral. May isang 2019 report na nagsabing may 5 katawan na noon ang natagpuan sa ilalim ng highway sa Tuba at nade-decompose na ang mga ito. Bunsod ng pagkamatay ni Cabral, lumitaw din muli ang footage niya online sa isang House Budget Deliberations nitong Setyembre na may bandage ang daliri. September 5 nangyari ang House hearing at ayon sa netizens, ang pagkabenta ng kanyang daliri ay bunsod ng di umano'y agawan nila ng papeles ni Representative Leandro Leviste na magkita ang dalawa sa opisina ni Cabral isang araw bago ang pagdinig. Paglilinaw ni Leviste, September 4 na magkita sila ni Cabral para sa DPWH files at ipinakita niya ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre.
may kopya rin umano ang DPWH ng mga ito. Una nang binanggit ni Leviste sa amin na bago pa mag-Setyembre, humingi siya noon kay Cabral ng listahan ng budget ng bawat congressional district. Si Cabral ang itinuturong may kaalaman sa budget insertions at proponent ng mga line items sa DPWH budget, dahilan para sabihin ng ilan na malaking kawalan ng kanyang pagkamatay dahil sa lawak ng kanyang nalalaman sa flood control scandal. Para sa agenda, Yan mga kababayan. So, napakasalimuot lalo nitong nangyari kay Cabral, no? Kamukha nito, may lumutang din ng issue mga kababayan na ito'y fake na pagkamatay, no? Kasi lalo ngayon, ayaw di ba? Ayaw ipa-autopsy, ayaw ipa-DNA. Kung ayaw mo ipa-autopsy, siguro may reason sapagkat nga masakit 'yon, di ba? At double D ang mangyayari. Pero kung ipa-DNA mo naman, wala naman sigurong mararamdaman na yung katawan ni Cabral, di ba? Mga kababayan, sa tingin nyo kaya, pagka ipa-DNA, gugupitan lang ng buhok, itong si Yusek Cabral, sa tingin nyo kaya may mararamdaman sakit pa yon? Ito kasi mga kababayan, may lumutang na ganitong issue. Itong babae na ito ay mayroon din to siya, balita noon na patay na raw. Pero yung pala, biglang lumutang ito. So may mga ganito mga kababayan. Baka mamaya, pagdating ng araw, bigla rin lumutang ito si Cabral. So yan sana sir ang maunawaan ni Mr. Cabral, Ito sana ang maunawaan ni Mr. Cabral na may mga ganito na pong senaryo na bigla pong lumutang yung napabalitang patay na. Di ba? So hindi po natin alam mga kababayan dahil napakalaki pong kawalan sa nangyaganap na investigasyon ngayon itong si Cabral. At alam naman po natin kung gaano po kalaki at sino-sino po dyan talaga ang mga totoong sangkot na pilit pong iniiwas po ang investigasyon. Nakakatakot ang senaryo mga kababayan kung ating titingnan. Pero talagang kailangan po natin ito tutukan dahil related po ito dito po ngayon mga kababayan sa nagaganap na itong pangalan nito, itong flood control corruption. Ang ulat mo dito ay nakita kaya bumalik siya sa Cannon Road. Iniugnay din. Siya talagang pumunta sa lugar na yun Bumalik pa Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun. Opo. So, umalis nga. Opo. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Pangalawa, napansin ko, sabi na bagit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Opo. Kasi sabi ni, iwanan mo ko pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat tatawag? O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Usually, ganun mo Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. So, bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po ito. Isang oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas di ba? Yun ang mayroon pang storya ng Oo nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay nananangis yung pamilya nila. Ukol sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. At hindi naman natin maalis yan. Kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-a-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano
inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Opo, Nelson. usay for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho, oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babango ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo. Kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Kaya Yan, mga kababayan. So, yan pong sinasabi dito ni Senator Marcolita, no? Mas marami ngayon ang lumutang na tanong kaysa sa mga sagot. At isa na siguro dito sa lumutang na sagot, mga kababayan, bakit hindi mo na tumawag? Ayun naman pala, nasagot po dito sa isa nating napanood, mga kababayan, na ayon po dito kay Sir, isang konsihal po dito sa Tuba, Benguet, kung saan nangyari po ang pagkamatay ni Cabral, ay wala daw pong dalang cellphone, nandun daw po iniwan sa sasakyan. So, nagbigay na naman ulit ng tanong, bakit iniwan bakit hindi ito napansin ng driver? Bakit iniwan ito doon? 'Di ba? Samantalang nagpaiwan siya doon, siyempre dapat may kontak ka eh. 'Di ba, mga kababayan? Kaya lalo tuloy dumarami ang tanong, no? Bagamat nasagot na 'yon na ang tanong kasi bakit hindi kumontak? Kasi ganoon naman, 'di ba, kahapon 'yun ang natin, reaction natin. Bakit hindi 'yun muna kaagad eh, dapat kumontak muna eh. 'Yun pala kasi nga paano makakontak? Nasa sasakyan pala yung cellphone. So yan po, mga kababayan. So ngayon, bakit naman din nasa sasakyan? Kailangan mong balikan yung amo mo. 'Di ba? So the more na nandiyon ang cellphone sa sasakyan mo, the more na ikaw na driver, kung may malasakit ka, hindi ko sinasabing walang malasakit ang driver, hindi ko rito kung inaano yung driver. Ang sinasabi ko lang, the more na napansin mo na bilang isang driver bodyguard ka, alert ka dapat. Sandali, nandito pa lang ni ma'am, kailangan to niyan para kung sakasakali mayroong sasabihin sa akin, dapat hawak niya ang cellphone. Balik ako doon, ibigay ko itong cellphone. Di ba, mga kababayan? Pero bakit? Loob ng isang oras, hindi mo niya nang napansin. Mas lalo tuloy dumarami ang mga katanungan, mga kababayan. At ito talaga ang pinaka-epic talagang, mga kababayan. Bakit? Paanong mayroon kang fear of heights pero sumadya ka talagang pumunta dito?
Yan po mga kababayan ang ating reaction video sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan, pwede nyo pong i-like at i-share ang video ito. At kung mayroon po kayong opinion at komentaryo, huwag po kayong mahiya, paki-comment sa baba. Pakilagay na rin po ang inyong address kung taga saan kayo at namapusuan po natin. Maraming salamat. As always, Pilipinas. Bye-bye mga kababayan.